So ayun mga kababayan, nandito na po kami sa Tarlac at ito ang driver ko po muna ngayon. Ayan o, magkasama po kami ni Kumari yung tunay. Pogi ko talaga. Si Derek Frankie at syempre si Esme. Ayan, ang long time friend na namin. Ang Wonder Philippines, sorry. Ano nga ulit? The Wonders Philippines. Ayan, kami po ang magkakasama ngayon tatlo. Dahil po sa kanya ay makakarating kami dito sa mga katutubong kita dito po sa Tarlac. So nasa dinadaanan po namin ngayon ay yung Lahar, way back noong pumutok ang bulkang Pinatubo. Ayan, so from here ay ilang oras pa lalakarin natin pagkatapos nating dito sa sasakyan. Yes, may ilan? Mga ano pa, siguro mga 8 oras. Grabe pala. So kung 8 oras, anong oras tayo darating doon? Gabi na? Sabi niya kasi na Esme, mga 8 oras. Walang oras. Hindi kasi di ba ginamit na natin ito? Oo. Mababawasan to siguro tayo na 6 hours na paglalakad. Grabe, Mababawasan tayo. So bali 2 hours na lang. So kung Kasi mga siguro makarating tayo dun na mga alas 6 na ng gabi. So walang problema, kayang-kaya natin. Kaya. Basic dahil tayo naman po ay naglalakad. At yun nga pala mga kabayan, ito nga ay magbabalik na po ako sa vlog. So dito po muna kami sa Luzon. At ngayong araw nga ito ay dito kami sa bundok. Anong sitio yung pupuntahan natin? Sitio Chaong. Okay, Sitio Chaong. Hindi po Quezon yun ha. Sitio Chaong. Ayan, ito po ay dito sa Capas, Tarlac. So mainit po ang panahon, tamang-tama at nakapasok yung sasakyan dito. By this time ang gamit po namin sasakyan 4x4 naman, kaya kaya naman po. Medyo seryoso lang po si Derek Frankie ngayon. Hindi, subscribe niyo po ang channel ko. Magiging masaya talaga ako mga kababayan. Siyempre huwag niyo kalimutan subscribe si The Wonders Philippines mga kababayan na sa YouTube. Saka sa FB. Tanggalin mo daw yung salamin mo. Ayan, kasi alam mo na mataas ang araw eh. Yeah, sakit siya sa mga to. So ayan mga kababayan. So mamaya balitaan na lang namin kayo sa aming paglalakbay. May signal sila dito. Ano, Wi-Fi. meron tol dito sa may tubig. Purong na tayo. Ayan na. So ito mga kababayan, nandito na kami sa Sitio Chaong. At yan nakita nyo yung overview nung mga bahay na nandito ay mga katutubo ito na Anita. Pero hindi pa po ito yung target locations namin o target location na aming pupuntahan. At mayroon pa kaming yung lalakbayin namin na 5 oras. Pero dito sa lugar na to kami mag-i-stay. Then ng isang araw siguro at gabi magpapalipas kami ng gabi dito para dito rin po tayo makapagbigay ng tulong, no? At napansin ko dito sa lugar na ito na napakarami pong bahay. Picture lang, picture. Oo. At napakainit po ng panahon ngayon, pero kakayanin ko naman. Yung ganitong init ay kaya naman. So sasakay pa kami na kumbaga sa Davao, ang sinasakay natin ay itong tawag dito, habal-habal. So oo, may tawag sila dyan. Ayun, yung sasakyan natin. Ayun, yung sasakyan. So from here ay dito po mag-start ang aming pagtulong nga po, pagtulong natin sa mga katutubo po kita. So yun mga kababayan, nakarating na po kami dito sa drop point na aming aakyating bundok. So from here ay aakyat po kami, dito po kami dadaan. Meron po mga katutubo na sumundo sa amin, papaakyat at doon po nakatira, no? Yung pupuntahan po nating katutubo. So mula dito, gabi na daw po kami makakarating. Siguro mga alas 4, anong oras na ba?
Alas 3 na ngayon. So, before 6 o'clock siguro, makakarating po tayo. So tara, lakad na po tayo para hindi po tayo gabihin. Pasensya na kayo sa mga suot ko. Medyo balot na balot talaga dahil mainit nga. Naka-gloves kami para yung dadaanan kasi madamo daw yung mga ganyan para hindi kayo magkasugat-sugat. Tara. Yeah. Alam ko masaya na yung lahat dahil ako po ay nagbalik na sa pagbablog natin. At syempre, ang may hawak po ng camera ko ngayon, ang napakagaling na si Direk Frankie. Grabe, ang linaw ng tubig, oh. Ganda ng tubig. Ang linaw. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Itong pagbabalik ko, ako naman po ay okay na. At sinisigurado ko sa sarili ko na kaya ko ito ginawa. Dahil kaya ko na po. At huwag po kayong mag-alala. Ang katawan ko naman po ay healthy. And nakapagpa-check up ako bago po ako umakyat. And so far wala naman po akong high blood. Wala akong iniindang sakit. At yung pinagdaanan namin ng aming pamilya, huwag po kayong mag-alala dahil kakayanin ko po. Hindi ko naman pala kailangan mag-ano na eh. Malamig na ang panahon. Walang baso dito kaya Baka umano yung ano ko. kung saan yung mga ibon doon dumapo. Lami. Walang baso kasi sa bundok yun. Pwede. Maraming baso. Medyo malambot lang yung ano, dahon. Ayun, sarap. Lasang Sprite na medyo may pagka Pepsi. Yung dahon, kung ito yung dahon, gaganyanin mo siya. Yan. Tapos syempre hugasan mo muna. Sa bayan ata yun. Sarap. Sarap. Ang sarap po ng tubig, napakalamig. Galing po siya dyan sa mga dahon-dahon na yan. Sa ilalim may spring. Safe naman po siyang inumin. Sino po inom? Maghulog lang po kayo ng 5 piso dito. Joke lang po yan. Tapos yung dinaanan namin ilog na patag. Ngayon naman, nakikita nyo yung itong likod na to. Yung may daanan pa kami doon paakyat. Ayan yung mga katutubo. Ayan mga pauwi. Doon ang aming lalakarin. So patarik na po ito. Yun oh. Yung ilang... Doon daw po kami dadaan sa tuktok na yan. Grabe. At grabe yung ano. Yung kalikasan nung pumutok yung Mount Pinatubo. Hanggang dito pala. Imagine yung ganyang kataas na naging tambak ng bulkan. Tapos mga buhangin yan. Tapos alam niyo yung mga bato dito mga kababayan. Yung dinaanan namin kanina. Parang mga basag na corals. So ibig sabihin galing din siya sa ilalim ng dagat. Nung pumutok siguro yung bulkan, madala dito yung mga bato. So tara, simulan na natin ito dahil alas 4 na ng hapon. Pero yung araw medyo matirik pa din. So ito na yung simulan ng matataas na hakbangin. Ang matarik na bundok. Pero huwag kayong mag-alala again, kaya ko po ito. Medyo
Madulas lang po yung graba, mabuhangin, kaya ingat sa paglalakad. Makatutubo na nandun na sa unahan. So kanina uminom lang kami dun sa spring, nag-refill para may konting tubig. Eto na. Grabe. So dahan-dahan lang tayo para makarating natin. Makakita tayo ng mas maayos. Pero ramdam niyo yung hingal ko, no? May bala oh. Yan yung ano, pinamamaril nila ng ano, baboy ramot, ano, labuyo. Shotgun. Sinashotgun nila. Let's go! Wala pa. Wala pa ba? Layo pa. Okay. At dito sa mataas na bundok na ito magsisimula ang napakahirap na aming pag-akyat. Kakayanin kaya natin to. Wala na. Tiwala lang. Makakaya natin. Kaya na. Sige. Mga bata. Hinog na yung saging. Yung buto. Sige. Akit. Grabe yung tarik ko. Ayan, pataas na. Ito na. Malambitin na ngayon. Ganito sa talamita mo. Kailangan natin ito ng matinding oxygen sa katawan. Bukod sa oxygen, kailangan natin ng matinding laban. Ilalaban ko to. Ilalaban natin to. Pero dahan-dahan lang. May mga kasama pa tayong mga bata. Napakatarik. Grabe. Kumbaga yung bulkang mayon, pag nakikita natin yung bulkang mayon, naka-perfect cone na ganon, ganon po yung ating, Diyos ko po. Lalo pag umulan. Mas mahirap. Delikado. Mga katrabaho. Kailangan talagang ano, batasin yung daan tol. Kaya ito yung Gaganin mo yung daan para Kailangan ng hagdanan dito. Tingnan natin ang Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang kanilang nilalakad. Inaakyat at binababa sa bundok. dahan-dahan pugong. Ayun na, may cellphone. Inihintay yung tali. Ayan, pagka naitali na yung tali, Kinailangan naming maglagay ng tali para hindi kami mahirapan sa pag-akyat. dahan-dahan lang. Ito yung sinasabi ko na talagang May halong kaba at takot na sa iyong pagkakamali, maaari kang mahulog sa bangin sa bawat gilid. sakto yung tali. Hindi pa nakatali tayo. Itali mo yan. Ito na yung tali po. Ayan na yung binili natin. 15 meters yan. Ayan na. Wait lang. Nakatali na ba? Mamaya pa daw. Ito na. Dito lang pala itinali. Di ba tayo tagal ha? Tampungan. Kinailangan na po namin gumamit ng tali. Alway, pulong bungaw di. Dahil kung wala tayong tali, mahirap po. Itagal mo. Delikado yung ano, Oh. yung mga damo na ating hawakan. Itagil sa tamo. Itagil Kasi as in, ganito po katari. Kayo niya kayo. Oh. Sige, ayos na. Ayos na. Kayo. Sige. Para dito mo lang. Ayan, sakto. May tali tayo. Adi ka na ibat na. Managto ang lubabo. Yung sinasabi ko, may tali. Oh. Sakto yung binili natin. Ayan, tayo muna natin sila. Oh, grabe Sakto yan ah.
Wala na ba? Kasi meron naman daw po silang ibang daanan. Pero 3 araw. Napakalaking tulong. Bago yun nila marating yung tinitirhan nila. Pero dito, shortcut, pero bundok, oras lang. Ay, ito tingnan yung nakakatakot. Oh. Ayan. Kayo dyan. Ayan yung sinasabi ko, pagbalik ko may tali na kayo. Kita nyo po ito mga kababayan. Oh. Spider-Man tayo, oh. Ang bangin. Galing. Napaka useful yung tali natin. Siyempre, si Pugong yung kasama natin. Sa tagal-tagal kong ginagawa na pagkakyat sa mga katutubo sa bundok, ngayon ko lamang naranasan yung ganito kahirap na paglalakbay. Ayan. Tapos itatali ulit doon, no? Oh, wait lang. Wait lang, kunin natin. Ito yung laban na lang. Dito po ay pinaghahawakan na. Bababa kami dito. Bali-bali ang buto natin dito. Oh, andito na Ayan kami. na. Grabe yung Grabe, pa. napakataas. Taas. Ayan, oh. Ay, nasa langit na ba tayo? Grabe. Ayan, oh. Ay. Lumang ka dito, nagkabi na. Nung kami dati, Pugong, gabi na kami. Nung nandito kami. Kaya natin yan. Grabe, oh. Nagtutok na kami. Ate, takal! Hoy, jaga oh, ato takal. Bigyan niyo dito. Dai! Mambinaw! Ate, alam ko mo rin. Itilak na kauna! Mambinaw! Nakauna ina! Di ba takal ah? Oh, Wala na mi Ito na takal. yung bangin, no? may traffic ko, importante. Ito na yung bangin. Ayan. So, tapos na kami dun sa unang tali na aming nilagay. So, dito pangalawang tali na po ito. Dahil medyo talagang ano. Ano yan? 5 araw yun. Kasi talagang mahirap po mga kababayan. Yung Dati yung kukukulin. danadaanan namin. Hindi ko naranasan ito doon sa Mindanao. Grabe. Iba dito. Matagal na. Mas matarik pala ito. Pero alam niyo po yung pagka nandito ka na, pagdahan-dahan lang yung pag-akyat mo sa sobrang tarik na umaakyat ka, mas lessen yung pagod. Parang yun ang nararamdaman ko. Compare dun sa dahan-dahan lang yung paakyat. Pero pag dito, pag dahan-dahan ka na umaakyat na ganito, parang hindi ko nararamdaman. Nakakatakot lang kasi, alam nyo, bangin. Yung kabi-kabila niya bangin. Pero, ang galing. Nagagawa ko pa po ito mga kababayan. This is good. Para sa katawan. Ayan na yung tali. Ayan na. So may tali na ulit ditong pangalawa kami nilagay. Salamat kay Ismay, nag-provide siya ng tali. Kunting pagkakamali mo. Grabe yung bangin. Buhay ito. Diba? Can you imagine yung ginagawa ng mga katutubo? Na pagkakat dito, pagbaba ng luya, para lamang pagbili. Binababa yung luya. Ang kamote. Kamote, luya, saging nila. Grabe, no? Para lamang maibenta nila doon sa bayan. Tapos minsan babaratin pa natin. Oh. Kaya pakiusap kung makita kayo ng katutubo na nagtitinda ng mga gulay. Bilhin po natin. Kasi ito, kita namin kung paano nila dinadanas yung hirap pag-akit ng bukid nila para maibenta lang doon sa sa syudad. Minsan dumadayo pa sila ng Maynila eh. Mabuti na lamang talaga at nakabili kami ng tali. Napakalaking tulong sa aming pagkakyat. Ayun, no? Katali sa Mahirap dito kapag naulan. Madulas, kung may pagkakamali. Kapag tag-ulan, hindi sila nakakapagtanim dito. Bumababa daw po sila. Nasa baba na po yung mga kaya walang tao dyan sa taas wamo. Sa ulang po.
Ito na yung huli po. Kahit ito na yung huli nating aakyatin. Nakakatakot pa rin. Tingnan ko dyan mo rin. Grabe. Ingat po kayo kuya dyan. Ha? Nakakatakot talaga as in. Kasi kabi-kabila po bangin oh. Grabe. Bangin. Ganito. O alam ninyo, bungawa na. Bangin na daw po. Bangin na. Hawak ng mapati dyan. Tapangin na daw. Daan ata yan. Naisip ko na rin kung bakit dito sila nagtira at bakit dito sila nagkahalaman ganong meron naman sa kapatagan. Pero ito daw ang minanapan nila sa kanilang mga ninuno at dito magandang magtanim. Mataba ang lupa kahit na malayo. Tsatsagain daw nila para sa kanilang pamilya. Katulad po nitong bigas na ito. Kung nakapagpabenta sila ng luya, may pambili sila ng bigas. Grabe. Kasi mo na paluhan. Ito, grabe dito mo. Sobra. Grabe ito. Kung makikita niyo po sa camera mga kababayan, parang kala niyo po patag. Parang hindi matarik pero napakatarik po nito. Sobrang taas nito. Oh, doon po kami galing kanina. Doon sa napakalayo na ibaba nila. So dito malamig na yung simoy ng hangin kasi mataas na po yung kinaroroonan namin. So pag akyat namin doon mamaya, doon natin makikita yung lugar po nila. So tara at mag-aalas 6 na. Kunting oras na lang kakagat na yung dilim para hindi tayo abutan ng dilim dito. Nakuha, mau ba na talang lang eh. Ba't ituro ka ha? Ba't? Meron pa. Oh, palak na lang po yan. Grabe. Ay, umilibuan na. Ito ko naramdaman na yung pagod. Pero konti na lang po, nasa taas na kami. Sige po, una na po kayo ate. Una na po kayo kuya. Ha? Pahinga ko ng tubig. Konti na lang. Inom po akong tubig. Mainit na po kuya yung tubig natin. Okay lang po. Ay, sige, mauna ka na, Nay. Sige po. Lagyan ko po ng tubig. Oh, ako na po. Nay, mauna ka na, Nay. Sige na, mauna ka na. Una ko na. Grabe, no? Sanay na kayo dito, kuya? Sana na. Ilang taon nyo na to ginagawa na akit baba kayo dito? Matagal na. Simulat sa 4. Bata ka pa. So ayan mga kababayan, nakarating na kami dito sa lugar po nila sa Tuktok. Medyo malamig na yung klima kahit paano. Ayun yung mga bata nangangali ng kamote. Si ate ayan. Tatanim ng luya. Kararating lang natin. At ito yung kanilang lugar at dito sila namamalagi. Kasi nandito yung kanilang mga hanap buhay. Yung pagtatanim ng kamote, luya. At nakarating kami dito sa itaas ng bundok kung saan namamalagi ang mga katutubong ita naming nakilala sa lugar na ito. Abangan po ang pagpapatuloy ng aming paglalakbay
para makatulong tayo sa mga katutubong ita. Wow! Ang ganda. Yun na palang bahay. Ano po yun? Ay, yung bahay ko. Oh. Wow, grabe. Ang ganda. Oh. Mga bundok, oh. Ang ganda. Dito na tayo.